Alam mo kaswabe, sawang-sawa ka na ba sa mga electric vehicle na mukhang rice cooker, tapos yung tunog niya, akala mo printer, di ba? Ang daming nakaka-relate dyan. Pero this time, meron ako ipapakilala sa inyong electric vehicle. This is the Zeekr 001 rear-wheel drive and long range nga pala ang capabilities nito. So pag tinitigan mo mabuti, mukha siyang spaceship ng automobile. And this is an electric executive wagon na pwede mong tawaging liftback, pero sa terminology ng Zeekr ay shooting brake. So maraming high-tech features ang aabangan nyo rito. So i-check natin kung ano ang mga uncommon features dito through exterior and interior. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang performance and dynamics ng isang 001. Ito ang premium division ng Geely. Kaswabe, let's begin. Maybe some of you, kaswabe, is asking, saan nga ba nanggaling ang design ng isang 001? Ayon sa ating reliable source, pinaghalo nila ang isang Porsche Panamera and Lynk & Co. If you will check closely, kakaiba. Meron siyang muscular na structure na akala mo muscle car yung nakikita mo eh. So ang lapad niya at ang kapal-kapal. May mga hardlines ka dyan na nagpapaganda ng ating aerodynamics. Ang nagustuhan ko pa rito, kakaiba yung placing ng mga elemento ng mga daytime running lamps natin eh. As you can see, meron siyang pa vertical dyan na mukhang clone X23 dahil hindi tatlo. Si Wolverine ang tatlo. So nagkakaroon rin siya sometimes ng animation, and when it comes sa kanyang main headlamps na naka-blackout, eh meron kang intelligent matrix LED plus cornering lights. Yung low beam and high beam, tigalawang bumbilya sila. So meron kang full width dito na naka-blackout sa iyong nose. Tapos may camera ka rito na isa. Pero sa lahat ng mga wagon na nakita ko, ito yata yung pinakamaraming camera eh. Isa rito front facing sa side profile, may tigatlo ka, tapos sa rear body meron ka rin tatlo, so total is 10. Sa lower bumper niya, meron kang mga Z front grille, which is very minimal and luxurious ang emblem ng Zeekr. Nga pala, pag inangat mo ang bonnet, of course, wala tayong makina kasi sa rear axle, nandun yung electric motor natin, and may space ka naman dyan, kaya lang 80 liters of space. Kasya ang isang Shopee na bag or dalawa. So check naman natin yung side profile. We have a two-tone body color sa kanyang A-pillar, kulay itim. Hanggang doon sa ating sloping roof ay kulay itim. We have a popping door handles para mas malinis siyang tingnan. Flash mounted nga pala yan. Pag naka-lock and unlock, black yung ating mga power folding mirrors na napakaraming camera, and even dito sa ating fender. Ang interesting rin dito is naka Goodyear Eagle F1 tayo na mga rubber, pero SUV ang nakalagay. Pag tinignan mo yung rear quarter dyan, ang akala mo mukha siyang crossover SUV. Pero again, this is a stretched out sedan na meron kang liftback 255, 45, and R21, which is malapad pa rin ang tires nito. And talagang binigyan ko ng konting push sa performance to eh. Very grippy mga gulong natin. And yung comfort ng damping system, yun talaga yung pinaka nagpanalo rito, kaswabe. Kaya dadalhin ko kayo later on sa ating test drive impressions. Natapos na tayo rito, rear body naman tayo. Meron kang Zeekr na script dito, which is meron siyang soft illumination. Then you have 1.47 nga pala na full width na tail bar. Pero hindi lang yan basta simple na tail bar, unlike sa mga boring na electric vehicles. Meron siyang micro na mga shark's fin na details dito, tapos pinaghalo natin, sequential rin yung mga turn markers niya. So pag lock and in-unlock mo to, nagkakaroon siya ng dancing motion or nagiging animated series yung mga ilaw natin dito. 001 yung badging natin. Meron kang a little aggression when it comes sa kanyang diffuser na maliit. Meron kang camera, and pagdating doon sa taas nga pala, naka-integrate yung camera sa pinakamalaking shark's fin antenna na nakita ko. Ito ang pinakamalaki, I promise you that, kaswabe. And integration also ng kanyang third brake light doon sa high wing spoiler natin that helps para sa ating downforce. Kasi kahit pa paano, 6.9 seconds 0 to 100, not bad. So, buksan natin ang trunk. Behind second row, you get 539 liters of space. And pag finold down natin ang seats, meron ka lang ipipress doon na mga switch, magiging 2,144 liters ang cargo natin. Doon sa ating rear windshield, meron kang nakaharang na platform for privacy sa mga gustong sumilip dito.
pero meron ka rin tonneau cover which is hindi siya nakasintas katulad ng mga ibang sasakyan. Ito, pwede mo lang iusog-usog forwards and backwards, and hindi lang dyan nagtatapos kasi sa ilalim nito, meron ka pang underbody storage. Alamin nyo naman ang kanyang powertrain. Ito kaswabe ang single motor. Sa rear axle nga pala yun, and 100 kWh battery ito. This one makes 272 horsepower and 343 Newton meter of torque. The dual motor is nasa 530 plus horsepower and 700 Newton meter of torque that runs 0 to 100 ng 3.8. Pero itong single motor, nasa 6.9 seconds, and full range niya ay 620 kilometers, which is sa dual motor 580 lang. So depende kung anong preference ang kinakailangan mo, and top speed is 200 kilometers per hour, pero may napanood ako up to 218 kilometers. Yung performance version naman ito is the FR001 na merong 1,000 plus horsepower kasi quad motor na yon. Pero this one, happy pa rin ako nung na-try ko siya with a single motor. Okay na sa akin 272 eh. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, we are inside the Zeekr 001. But before anything else, nais ko munang sabihin na available na nga pala ang ating Rico Suave merch. And if you wanna show your support sa ating channel, ilalagay ko na lang dyan sa baba kung paano maka-order. It's only 849 pesos. And yung mga brand nga pala na tumulong sa atin since day 1 ay nandito sila lahat. Ngayon, ang unit price nito kaswabe, originally it is 3.6 million pesos. Pero ngayon, meron siyang special price dahil meron na lang isang remaining na rear-wheel drive. So, ibinibigay ito ngayon ng nasa 3.1 million pesos. Kaya hurry and magkaroon ka na ng reservation. Sa loob nga pala kaswabe, masasabi ko naman na talagang worth it naman yung kanyang presyo. Kasi pinaghalo lahat eh. Meron kang leather, meron kang ultra suede, haptic touch panels, meron kang panoramic na glass roof, and even mga matrix na mga elemento and ambient lights. So yan ang mga pag-uusapan natin. Pero para sa akin, yun pa lang, mukhang bawing-bawi na sa kanyang design to one from exterior and interior. Pag-usapan kagad natin kung ano ang mga swabe cool features. Ito ang nasa center screen natin. This is 15 inches touchscreen. Meron tayong mga rose gold na panels dito which is very unique. Sa door opening handle, front dashboard, cup holders, sa center console. And ito, it's so beautiful kasi parang may mga matrix lights elements dito. Sa other automobile, mga intermediate colors, pero ako, I prefer na hindi masyadong malalandi yung kulay. Like pink, lavender, or any, di ba? Ito, meron kang red, blue, and yellow. Ang special dyan, pwede siyang dual zone. Meron kang solid na kulay sa cabin. Pwede mong baguhin kung ano ang nasa driver cockpit and magkaiba sila ng backseat. Or pwede mo naman patayin yung ambient light sa backseat dito sa driver cockpit and vice versa. Yun yung special thing dito. So, tatlong kulay lang, primary colors. Tapos, yung glove box compartment natin, in every electric car na uso na katulad ng Tesla, na sa center screen, dun mo pipindutin para
bumukas. Dito, pwedeng center screen, haptic touch panels, tapos meron siyang security pin. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. So, para nga pala iset mo siya, syempre meron kang 4 na pin numbers dito na isa-set para mabubuksan mo siya, and pag sinara mo, then pag may magbubukas ulit, kung ano yung pinakahuling sinet mo na pin, yun yung hihingiin niya, which is hindi lahat ng sasakay dito pwede or may karapatan para makita kung ano yung nasa loob ng ating glove box compartment. It's a brainy and wonderful idea. Next up, kaswabe, when it comes sa ating mga upuan, sporty ang ating mga seats. It's a combination of leather and suede. Then may mga contrast stitching ka ng white and orange. Tapos, yung detalye lang dito na meron siyang tri-bar pero hindi sila magkakapantay. I don't know kung baka sadya lang talaga siyang ganyan. Pero powered ang seats natin at eto na yung nagustuhan ko. Meron itong driver rest mode and passenger rest mode. Ibig sabihin, once na nandito ka sa loob at gusto mo lang maghintay, mag-relax ka at magkaroon ka ng sariling kwarto, pipindutin mo lang sa ating center screen, then ang mangyayari is ilulubog ka ng upuan, then ititilt down niya yung mga backseat natin or ire-recline niya. Which is, pag na-experience mo yon, ang akala mo nagkaroon ka ng sarili mong cubicle. Ang akala ko sa driver lang meron, pero pati sa passenger, isipin mo, meron pa rin. At kahit hindi tayo naka-dual motor kaswabe, naka-single motor lang ito, meron tayong 4 na drive preference na pwedeng pagpilian. Nandyan yung eco, pag traffic, comfort is normal, sporty, pag aggression talaga ang gusto mo, and syempre yung customization, pag may gusto kang mga i-tweak sa kanyang settings. Under sa customization kasi, hindi lahat ng mga electric car merong feature na ganon. Nandyan yung pwede mong baguhin yung comfort ng ating damping system, yung comfort ng steering wheel, yung braking power natin, and syempre yung propulsion or yung hardness ng ating acceleration. Lalong-lalo na pag gusto mong sporty driving pero hindi ganon kahirap i-maneuver yung manibela natin, pwede mong baguhin yun kaswabe. Yun ang nakita ko sa kanya na hindi lahat nagagawa ng other na mga electric vehicle. Ngayon kaswabe, ang maganda niyan kasi while naka-parking tayo, pag inopen nga pala natin yung camera, very nice yung resolution natin. Okay? Meron kang front wide angle and even sa rear, meron ka ring wide angle. Pero makikita mo na rin mismo rito, pag bubuksan mo yung pinto mo hanggang saan yung spasyo na kukunin niya. Kasi syempre, pag nasa parking ka, tapos medyo tight yung spaces, malalaman mo na kung meron chance ang bumangga yung pinto mo pag binuksan mo. So again, hindi naman siya ganun ka big deal, pero at least, nagkakaroon siya ng indication para sa safety ng ating sasakyan. Nice ko rin idagdag kaswabe na sa other na electric cars na drive natin, hindi lahat nag-a-appear yung ganitong indication Kasi dito sa ating center screen, while browsing, nakita ko yung energy distribution niya. Ibig sabihin, ano yung ginagasta ng battery consumption natin. So meron dito sa driving like 66.5%, 66.5% sa driving. Air conditioning natin ay 16.2, 12 volts is 17.2. So alam mo ngayon kung ano yung mga bagay or mga features na kinakailangan mong i-cost cut nang sa ganon, mas magtagal yung ating battery percentage. Ang hindi ko lang medyo matanggap talaga rito, in every electric car ngayon, once na meron kang tablet, yung pag-adjust ng mga AC natin, kasi di ba yung traditional, like yung vents, kakalikutin mo, ihaharap mo. Ito kasi yung vents, kinakailangan pag papakialaman mo, nasa center monitor screen na. Medyo confusing lang kung saan tatama yung direksyon. Like for example, etong vents, wala naman siya sa gitna dito, nasa baba siya. Pero pag tinignan mo sa monitor screen natin, pag nasa gitna, ibig sabihin, dito ang tama ng AC. Sometimes, pag mainit, gusto mong itama sa mukha mo kagad yung AC natin para refreshing yung mararamdaman mo. Nakaka-confuse pag ginagalaw mo. Sa sobrang high-tech na ng mga sasakyan ngayon, some other features are very confusing na talaga na dapat hindi naman kailangan sanang ganun. Pero, that's the evolution. Makisama na lang siguro tayo. Dito naman sa ating manibela, which is napakaganda kasi we have a flat bottom steering wheel and I like the leather na ginamit sa kanya. Very grippy and mamahalin yung material Nandito nga pala ang haptic panel switch natin, which is pag bago ka rito, baka malost ka for a few minutes kasi nandito yung settings ng ating side mirrors and even yung heads-up display natin. Meron siyang nakalaan talaga na settings para dito. Like for example, yung icon ng volume natin, once na pinindot mo, lalabas sa ating center screen. Minute mo yung pinaka-mic natin, navigation, phone calls, and even music. Pero pag gusto mong ibalik ang original settings, pwede mo ulit pindutin
rin dito dahil meron kang shortcut na haptic panel switches dito. Kaswabe, welcome sa ating backseat and super generous nila when it comes sa spasyo dito. Parang kasing laki siya ng solar system. Maluwag siya. This is my headroom. Sloping naman yung dito sa likod, yung legroom ko. This is our front seat. Pero ang special dito kasi, pwede mong i-adjust kahit nasa likod ka because this is the VIP section. Meron kang switch dito sa ating armrest. You can move it forwards and backwards and pwede mong i-recline and syempre yung opposite movement niyan. Tapos grab handle, meron kang soft touch para sa ating map lights and syempre available ang ating panoramic na glass roof. Some others, hindi nila prefer yung ganito. Sa akin, okay lang kasi mas nagiging maliwalas dito sa interior cabin. Pero kasi pag napapasukan ng sunlight, ibig sabihin, pwede pa rin magbago yung pinaka-temperature natin dito sa loob while umaandar yung ating AC. And sana, meron cloth material na pwedeng humarang pa rin dito sa ating glass roof para may option lang talaga. So, suede naman yung dito sa taas natin. Again, yung door handles natin, rose gold ito. Maganda yung details ng ating speakers, pero mas maganda doon sa dual motor branded talaga yung sound system. Nawawalan lang tayo ng privacy window shades. Integrated yung vents natin dito sa B-pillar. Meron kang coat hook. Ang nawawala rin dito is we don't have any own climate control. May vents ka lang, storage, deployable na USB-C and A. Yung flooring natin is flat naman, walang obstruction kaya ang dali gumalaw-galaw dito. Sa upuan natin, this is a 3-seater pero 4 na tao ang kasya talaga dito pag pinagsiksikan natin. Ang hinahanap rin natin dito is yung availability ng ating armrest which is merong strap, hatakin mo lang and bam, magpapakita na siya. Available ang cup holders, pwede kang mag-relax dito. Tapos meron kang mababaw na storage. So sa mga ganitong klaseng sasakyan, ang hinahanap rin natin pwede mong i-adjust yung ating backseat even though ang forma lang nito ay wagon or liftback, meron kang matatagpuan na switch sa gilid ng ating armrest, magkabilaan ito. Para pag dalawa lang yung seater dito, pwede mong i-recline, okay? Pwede mong i-move forward ng ganyan. So, it's up to you, kaswabe. Yan, iangat lang natin. Natapos na tayo rito, why not ipakita ko naman sa inyo ang ating test drive impressions. Suwabe, iminamaneho ko na ang Zeekr 001 at walang humpay. Yung ulan talaga. Buti na lang, alam mo, naka-intro tayo at exterior. Hindi na nagpakita yung araw Sa 3.1 million pesos, I'll be honest kaswabe, makakuha ka na ng Tesla Model 3. 3 klase ng trim level yun, alam ko. And 3.3 million pesos naman yung Model 3 na performance. Magkalapit ang kanilang presyo. Bigay lang ako ng added information para mas malinaw lang sa inyo. Tesla, it is a compact sedan. It brings a lot of power kasi performance na yun na trim level All-wheel drive, nasa 400 magfa 500 plus horsepower and 700 Newton meter of torque. 0 to 100 yon is 2.9 seconds. Alam ko, familiar naman kayo sa Tesla Model 3. Alam niyo yan, very minimal yung design niya. Exterior, interior, meron kang isang monitor, tapos lahat, doon mo na papakialaman. Ang Zeekr naman ngayon natin, pag ikinumpara mo sa 3.3 million na performance driven, eto naman is rear-wheel drive. Ang range pala, muntikan ko na makalimutan, yun ay 480 kilometers. Ito, mas malaki yung ating baterya, umaabot tayo ng 620 kilometers. Yun ay isang compact sedan. This one is a mid-size liftback. Ibig sabihin, mas better ito when it comes sa kanyang ground clearance, sa wheelbase, sa height, width, and mas longer ito ng nasa very significant number na 9.3 inches. So ano tinitingnan natin? When it comes sa kanyang powertrain, kalahati lang halos, 272 horsepower, 343 Nm of torque, which is times 2 doon sa Tesla Model 3. Pero titingnan mo ngayon kung ano ang pinaka-preference mo. Kasi this one, it's all about the comfort. It's all about the road presence. Kasi mid-size liftback ito. Hindi siya isang compact sedan. Dito, yung finish sa loob, sa interior, makikita mo, di ba? May mga rose gold tayo ng mga elements. Talagang bawat detalye, pinag-igihan nila ipakita at ipakilala talaga. Wherein, sa Model 3 na performance na trim level, yung pagiging minimalist nila. So, it's up to you. Sa kanilang design language, before, appreciated ko talaga yung sobrang minimal. Pero ngayon kasi, tapos na yung era ng, mukhang rice cooker yung yung electric car, baguhin na natin, dalhin na natin kung ano yung design dati na
traditional pero electric car. Alam mo yon, nakukuha mo yung mean ko kaswabe. And this one is a stunning eh. Jawbreaker siya, lalong-lalo na yung pagkakaroon niya ng daytime running lamps sa gilid ng bonnet. So, para sa akin, nung una, out of this world. Para siyang may pagka-abnoy ng konti yung design. Pero it grows on me. Lagi ko na siyang nakikita. Alam mo yun, siya yung kakaiba eh. Siya yung unique eh. I mean, pag dumaan to sa street, attention seeker siya. Lalong-lalo na pag nakasindi yung mga ilaw niya. Tapos, ayun nga, very dominant siya kasi malaki na sedan. Yung wheelbase, ang luwag. So, kaya sobrang laki ng nasa backseat natin na spacing. Yun yung masarap doon. Pero again, pag nasa segment ka ng gusto mo magpaka-racing, magpaka-super maximum sport na driving, you can get the Tesla Model 3. Kasi syempre, ang hanap nito is the higher market. Mapunta tayo ngayon sa ride quality niya. Alam mo, uulitin ko, marami na akong electric car na mga minaneho. Once na nilaunch mo to kaswabe, gusto mong kunin yung momentum blast niya. Kasi 0 to 100 ito, 6.9 seconds. Actually, hindi yun yung pinaka-engagement na makukuha mo sa kanya. Kasi parang sobrang glued niya. I mean, sobrang glued. Parang super sticky niya na medyo nahihirapan siyang bumuelo. Okay? Siguro dahil hindi man ito yung performance na trim level, meron siya pagpigil kahit ilagay mo siya sa comfort or eco. Pero ibang usapan na syempre pag sport, talagang it loosens up na parang ninja ka na, 'di ba? Ang bilis na, agility-wise, pero syempre, yung manibela natin nagiging firm lalo, yung braking natin nagiging powerful na. Ang nakita ko sa kanya na special ay yung sobrang amazing ng comfort level niya when it comes sa pang-ilalim. Alam mo, promise kaswabe, yung mga lubak ko na dinadaanan na alam kong mabibigla ako pag dinaanan ko ng ibang sasakyan ang gamit ko, ang galing niya eh. Parang hindi niya ina-absorb yung mga malalaking lubak, yung mga potholes na umuulan, di ba? Wasak-wasak yung kalsada usually dahil hindi enough yung budget. So, ganun ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako naka-experience dito ng sobrang nabigla ka na kumaldag na lubak ka. For me, yun yung pinaka-strength na nakita ko sa kanya. Pero hindi man ito yung pinaka mabilis umarangkada kaswabe. Every electric car kasi, halos copy-paste na sila ng pagkakaroon ng torquey na driving capability. Sometimes, nagkakatalo na lang talaga sa charisma kung anong vibes yung pwede niyang ibigay sa'yo eh. Like ito, di ba, gustong-gusto ko yung interior niya. Magkaiba sila ng pinagko-compare natin kanina na mga Model 3 na sasakyan, mga sedan. Yun nga lang, you get the feeling na minsan na-lost ka talaga kasi iba-iba sila ng setup. Pag meron kang monitor, ikakabisaduhin mo na lang talaga and mahirap lang na walang physical switches talaga. Pero even though this is a rear-wheel drive, makapit lahat yung mga gulong na na ginagamit natin. Ang nakaka-confuse nga kasi nakalagay SUV sa gulong, pero okay siya kahit umuulan. Upuan, comfortable naman, hindi nga lang ganun ka foamy, pero nai-adjust mo naman, even the lumbar adjustment, pero yung rest mode, panalo rin yun. Okay? Kasi isang pindutan lang eh. Although siguro sa ibang sasakyan, nagagawa naman yung katulad sa ginagawa nito, pero ang daming mong kakalikutin ng mga proseso eh. Pero ito, one touch lang, then boom, transform na. Para ka may sariling sopa sa loob ng kotse. I hope may natutunan kayo dito sa Zeekr 001 natin na full review. And again, baka kinakailangan mo itong makita. Meron tayong mga test drive. Okay, don't forget to subscribe and hit the notification bell. And lagay ko na lang yung mga related videos ng mga electric car na nire-review natin. Even maglagay rin ako ng supercar na reviews para at least ma-check mo lahat kaswabe. Maraming salamat, Auto Hub Group. More power and more performance.